Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat kumbaga sa kwan ay hinog na po yan. At kaya nga po kami nag-file because this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na Congratulations din. Kasi itong kasama mo na itinimanda ni Risa ay dinismiss ng DOJ yung inyong kaso. Tama ba, Banat Bay? I-congratulate ko naman yung iyong co-accused. Kasama ko si Banat Bay dyan, no? Na sinasabing libelous daw kami at kaya kami dinimanda. At alam nyo po, natatawa nga ako sa kahipokrituhan nitong si Risa Ontiveros sapagkat alam nyo po, noong 2022, naghain po ng isang panukalang batas si Risa Ontiveros to decriminalize libel and cyber libel. At sinasabi niya po ay ginagamit daw yan dalawang batas na yan upang sikilin ang mga mamamahayag na magbigay ng puna sa mga public officials. Pero nung siya lang pinuna, ginamit niya yung batas na yan para sikilin yung aming freedom of expression. So kita nyo, ganyang klaseng tao yan si Risa Ontiveros. Attorney, meron lang akong tanong dun sa kaso na na-dismiss. 'Di ba doon malinaw na hindi napatunayan ni Ontiveros na may actual malice. Ibig sabihin tayo po ay wala tayong malice na mali yung testimony ni Rene o alias Rene. Maaari ba nating sabihin na hindi napatunayan ni Ontiveros na mali itong si Mauricio? Maurilio ba? Mauricio. Bali po, Murillo. Ang napatunayan po roon, kaya hindi po hinain yung kaso ay walang actual malice sapagkat yun pong mga komento po natin na si Risa Ontiveros ay nagpa-fabricate ng testimony o nanunuhol ng witness ay may basihan sapagkat bukod po roon sa mismong video testimony ni Murillo, yun pong dun sa Farmally. Yun din pong isang witness doon na sinabing sinuhulan siya ng staff ni Ontiveros ay nag-execute din ng isang sinumpaang salaysay sa harap ng notaryo na nagsasabi rin po, inuulit yung sinabi niya sa video na nanuhol po yung mga staff ni Senator Ontiveros sa kanya. Binigyan siyang various amounts at binigyan siya ng e-bike, etc. So, kaya sabi po ng DOJ, hindi po malicious kasi may basihan. At nagkomento lamang po tayo on the basis of what these people said publicly and on video and in their sworn statements. So tama po na hindi niya napatunayan na yung ating sinabi ay may actual malice. Maaari din po bang, kunwari, ngayon po, di ba, tumuloy po yung kay Rene doon sa... Tumuloy, yung cyber libel. Kaya nagtataka ako kung sa tayo ay walang malice, dapat wala ring malice yung kay Rene kasi sinasabi lang naman niya, based on his own experience, na siya ay tinuhulan, kinausap, etc. He was made to fabricate evidence. Bakit yun ay cyber libel? Samantalang yung sa atin ay hindi. Okay lang ba na kasuhan itong si alias Rene ng DOJ na kahit walang nagsasampa ng demanda sa kanya or nag-i-initiate ng demanda sa kanya? Ang pag-alam ko po, although hindi po ako party doon sa kaso, ay si Risa Ontiveros din po ang nagsampa ng libel at cyber libel sa kanya. At ito po naman ay tinuloy ng ating DOJ at tuloy-tuloy na po nag-file ng information sa hukuman. So, malaki din ang chances na pwedeng ma-dismiss din ito dahil kung ang basihan ng kaso niya sa inyo, yung balita kay Maurilio, pwede rin may chance na ma-dismiss din itong kaso ni Maurilio sa kanila.
Opo, para sa akin, paano magiging liable ito? Unang-una, ganon din po ang magiging batayan kung liable o hindi, which is actually kung in the case of Rizzo Ontiveros, since she is a public official, malice is not presumed. Ang burden of proof or onus probandi para patunayan na may malice ay nasa sa kanya. At ito pong, with respect to the testimony of Murillo, ang subornation of perjury, ang paghahanap ng isang false witness ng isang public official is a matter of public concern. Sapagkat ito po goes directly into the heart of how she discharges her duties as a public officer. At kung meron pong anomalya sa kanyang pag-charge ng kanyang duties, dapat po malaman ng publiko ito. So, hindi dapat pong itrato to with malice because the public has the right to know. Yan po ang ang disadvantage, attorney, ng isa kang mambabatas tapos hindi ka naman abogado, natatandaan ko yung famous line na binitawan mo, yung welcome to my world. Hindi ba? Hindi namin makakalimutan yan. Opo, kasi kung tutuloy-tuloy po yan sa hukuman, sabi ko nga, ako 33 years na ako, second home ko na yung hukuman, very comfortable tayo dyan. At kung yan ay tutuloy, syempre, hindi maaari as an accused in a criminal case, I will have the right to confront her as the witness against me. I will have the right to cross-examine her. At doon, hindi niya pwedeng akong ipakontempt, hindi niya ako pwedeng pigilin doon because may rules of evidence po roon. She cannot hide behind parliamentary immunity. She does not have the powers of a senator. So, pwede po natin siyang i-cross-examine. And I was actually looking forward to that, pero na-dismiss na nga po Actually, ready na nga po ako magpakulong because of that. At akala ko talagang papailan tayo dahil alam naman natin na weaponized na ang DOJ laban sa mga kritiko ng pamahalaan. Attorney, si Coach Oli po ito. Itong patungkol kay attorney kay alias Rene, meron na bang demanda kay Risa doon sa di umanong tanim witness o panunuhol ng witness? Ang demanda pong meron po ngayong existing ay yung ethics complaint po na inihain ko po kasama si Attorney Manuelito Luna at si dating Congressman Jing Paras with respect to the same acts na ginawa niya na subject po noong ating komentaryo na nagtatanim witness siya. Yan po ay kasalukuyang nakabinbin sa Ethics Committee ng ating Senado at hinihintay na po namin na magkaroon ng paglilitis po yan sapagkat kumbaga sa kwan, hinog na po yan. It's ripe for a hearing sapagkat matagal na rin pong nakafile yan. Last year pa po yan Bakit hindi pa kaya to umuusad? Parang san-san tayo napunta Ito, napaka-importante ito kasi institusyon. Nauna pa yung, isipin mo yung ethics doon kay Kiko at kay Cheese. Pero ito importante dahil malalim to. Tanim witness ang issue rito Opo, totoo po yun. At kaya nga po kami nag-file because this goes to the essence of how a member of the legislature, the Senate no less, is conducting her affairs as a member of such committee. Mabigat po talaga kung ang isang miyembro ng Senado ay nagtatanim ng witness, kumukuha siya ng mga witness na sinasabi niya, eto, meron akong consideration para sa'yo. Ikaw ay magtestigo, itong sabihin mo, that pollutes the entire legislative proceedings when it comes to yung mga inquiries in aid of legislation, pardon for the use of the word, nabababoy po kung ang mga input sa legislative inquiry ay polluted. Ibig sabihin, hindi po makatotohanan at gawa-gawa lamang in order to serve a certain agenda, yung agenda ng senador na nag-produce nitong mga false witnesses. Nakakabahala po ito kung ganito ang ginagawa natin. Ibig sabihin, ang legislation po na nagbubunga ng legislation yung legislative inquiry ay batay sa wrong premises. So how can you make a good law when it is based on wrong premises, on polluted and corrupted inputs? May pag-asa pa kaya yan sa pamumuno ng Senate President natin? Kasi sa nangyayari ngayon, parang may mga complaints din, hiwalay dito, na hindi umuusad dahil sa pangunguna ng dalawa Ito si Senate President at syempre yung problema natin sa Blue Ribbon,
na yung direksyon wala na doon sa papunta sa mastermind na kasi naalala ko, napanood ko rin yung inyong mga vlogs. Opo. Doon po yung ano nyo, pati napunta tayo kay Senator Bong Revilla kung saan tayo napunta eh. So ito ba Ay, tama po yun. Alam niyo po, well, ang chairman naman po ng Ethics Committee sa kasalukuyan ay si Senator J.V. Ejercito at I am willing to give Senator Ejercito the benefit of the doubt sapagkat kilala ko yan personal. Ako'y malapit sa dating Pangulo, si Erap Estrada, at kilala ko naman si J.V. at maayos naman po yan. Nakasama ko sa JCs yan. Sana ay maging patas siya at action na po niya to. Wala naman po kami hinihinging special consideration dito, kundi magkaroon ng patas na hearing na kung saan papayagan kami magpresenta ng lahat ng ebidensya. Now with respect sa sinasabi niyo po na nililihis, alam niyo po, baka hindi napapansin ng iba. Hindi lamang po yung ginagawa, katulad po na nag-anunsyo si Senator Ping Lacson na yun daw preliminary report nila o partial report or whatever they call it, ay nagtuturo sa 3 senador. Ay kung titignan niyo po yung mga tinuturong senador, si Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva at si Senator Chis Escudero, ito po yung mga senador na sa tingin ko ay boboto in favor of acquittal ni Sara Duterte. So, ngayon pa lang po kaaga, sineset up na po yung Senate para mabawasan yung mga tingin nila, yung mga parehas na mga tao. Plus yung kanilang ipinananakot na warrant kay Senator De La Rosa. Kung kaya't hindi makapasok si Senator De La Rosa, nabawasan na po, binabawasan na nila ng 4 yung maaaring bumoto for acquittal. So, this early, sineset up na po nila for conviction si Vice President Sara Duterte. Yan po nakakabahala dyan using the Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson. Nako, babalikan natin mamaya yung topic na yan patungkol sa mga impeachment. Meron ditong gustong magtanong sa'yo, sikat na sikat to, pero mas sikat ka dito. O si Sir Jack Argota, sana lang magkaintindihan kayong dalawa, attorney. Ano ka ba? Kilala ko na ni Atty. Nakahama ko umihi yan eh. Uy, Atty, naalala mo ako, no? Sumayaw pa kayo niyan. Oh naman, of course, intercourse. Ako ni Atty, meron akong nakuhang subpoena. Galing Opo, sa subpoena? NBI. Opo. Tapos, walang nakalagay na ano. Tama po yun, Atty, walang nakalagay na complainant. Hindi pwede po yun. Kasi subpoena po ba para sa preliminary investigation sa piskalya o sa DOJ? Sa NBI, ano? Sa NBI ko, sa NBI. Baka Saan po yun? ini-invite siya sa NBI, attorney. Yung imbitasyon po ng NBI ay hindi naman po subpoena yan, ano? Unless ginamit nila yung subpoena powers kasi sa bagong NBI law. Dati po kasi direktor lang ng NBI ang may subpoena powers, may bagong batas po na ang subpoena powers ay na-extend sa mga regional directors ng NBI. Kung imbitasyon po, ay pwede naman po kayong hindi pumunta at pwede naman kayong magpadala lamang ng abogado para itanong kung ano itong subject nitong imbitasyon na ito. Because kung kayo ay under criminal investigation, diyan na po papasok yung so-called Miranda rights. You are not compelled to give any evidence. So if you exercise the right to remain silent, pwede naman po yan. Yan naman po NBI yan po ay fact-finding, hindi naman po piskal yan. Hindi naman po prosecution office yan. Kung sa tingin nila ay may crime committed, ano po ba daw krimen? Bakit daw po kayo iniimbita? Ako nila-post po kasi ako ng ano, yung sa St. Luke's. Yung Yung ano, medical attorney, report. yung medical bulletin na fake daw na kumakalat. Ang ginawa ko, So para motu proprio investigation ng NBI, oo. So may pananagutan ba si Sir Jack doon, attorney? Kung pinost Hindi, niya yun, hindi naman pwedeng mag-file ng kaso direkta sa korte. Kung sa tingin nila, if under case development ay meron silang tingin na may krimen, magpa-file din po sa prosecution office yan eh. So, maigit doon na po sumagot. pero sa tingin niyo po, attorney, may krimen ba na nalabag si Sir Jack? Nag-trending yan eh. Ang ano naman yan eh. nagpipinulam ako eh. Actually, Atty, nagpipinulam ako noon, yung post ko. Ang sabi ko noon, kasi actually yung post na nga yun, malabo yung pangalan. Mali yung kung ilang taon na hinimom ko, mali kung anong araw, mali yung araw eh. So yung sabihin, Saka ano ka, nag-diagnose ka. nag-diagnose. Hindi ka naman doktor, nag-diagnose ka ba? Nag-diagnose lang ako, Atty. Pero Ang sabi actually- ko naman, Atty, ang sinabi ko sa post ko, sa palagay ko, si Marcos may cancer sa kabilang itlog. Yun lang yung sinabi ko, Atty. Okay. So, Eh, alam parody. naman nilang napipinulam ako, pero seryoso.
Ano yun? Alam nyo, Meron maraming ba tao cancer dito sa sa kalawang itlog Pilipinas lalo na sa pamahalaan natin walang sense of humor. Kasi sabi nga ng mga psychologist, ang best friend ko ay psychologist, sabi ng mga psychologist, para ka daw magkaroon ng sense of humor, dapat daw ikaw ay matalino. So pag ikaw ay hindi matalino, lahat ay literal ang iyong pagtanggap sa lahat ng nababasa mo. So kailangan lamang i-explain yung context niyang iyong post. Okay. So, pupunta ako ron eh. Hindi ko muna kailangan lawyer, attorney, no? Din, natatandaan nyo yung Adobo Chronicles, naglalagay din yan ng kala mo, news report, pero katatawanan. Parang yung The Onion sa Amerika, di ba? Merong ganong website, The Onion. Kala mo talaga siya ay dyaryo. Meron pang mga news report, pero yung papakinggang mabuti ay parody. Nagpapatawa lamang, satire. Tama. Hindi ko alam. Pero meron pa po kasi siyang kaso, PUF, Possession of Ugly Face. Ayun ang mabigat. Hayop ka. Palagay ko, aregluhin na lang natin Pero, yan. attorney, may alam ako, hindi mo ako makukulong. Makukulong mo ako, attorney. Ay hindi natin po malaman until makita natin yung kwan. Baka makukulong lahat ako, information against you. Actually, seriously, wala naman pong crime na fake news. Pag ikaw ay nag-post ng fake news, yung epekto ng fake news na yun na tinatawag has to fall under a certain category of a crime, either a special law or under the revised penal code. So dapat i-define nila, what are you being charged of? Para alam mo, kasi that is part of due process. Due process mandates that you are informed of the nature and causes of the accusation against you. Halimbawa, ang charge sa iyo ay, yung charge sa amin, meron akong sedition, you are being charged with sedition dahil ganito ginawa mo, nambato ka noong September 21, sinabi mo, wasakin, gibain, etc. So yun po ang dapat na mangyari. Sa Subpina, nakalagay daw kasi yata, parang may may Parang cyber cyber libel. libel. Nagsimula kasi itong na to, attorney, parang parang lumalabas, in-interview yung NBI director ba yun? In-interview doon sa isang news sa show, and then lumalabas doon sa sa show na yung abogado na best friend mo rin. At yung ewan ko kung bakit araw-araw nandiyan daw yan sa news outlet na yan, wala yatang kliyente. So, pero sinabi niya na ito, Sino yun? si Falsis. Sabi niya, sinabihan niya yung NBI na Abogado ba yun? ito po ba dapat ba imbestigahan ito? Kasi nagpapakalat ng fake document na dininay naman daw ng St. Luke's. Ganun eh. So parang ang nangyari, parang na-pressure lang nga sa tingin ko yung NBI dahil on the spot sinabihan ni Falsis. Pero, kuya, binura ng Facebook yung post ko. Nagkaroon akong violation. Parang na-mass report ako eh. Parang wala na. Pero freedom of expression. Hindi naman krimen yung pag-mass report sa Facebook eh. Ayun. RJ, may tanong ka kay attorney. Mabalik tayo dun, attorney, kasi naaalala ko po yung, I think ikaw din yung nagsabi no, nasanay na tayo kay Risa Hontiveros na tanim witness. So kung mapatunayan po kaya yan na talagang ginagawa niya, di umano, yung pagtatanim ng witness, ano po kayang pwedeng legal action? Anong parusa ang maano sa kanya? Well, marami pong maaring kasuhan sa kanya based on the circumstances. Pwedeng subornation of perjury, pwedeng yung incriminatory machinations, depende po sa mapapatunayan. Ngunit sa ngayon po, doon po sa aming sinabi na 3 instances po yan eh. Isa po yung Kian. Kay Kian, yung alleged victim ng EJK, kung saan tinago niya yung mga witnesses, kinuha niya sa ama, yung mga minor yon, at binabawi ng ama. Number 2, isa pong, yung nga pong sa Farmally, yung may kinuha siya, yung si EJ ba yun, na sinabi noong kapatid na binayaran and then nag-recant, pati yung si Murillo, dapat po may sanction yon, either suspension or expulsion sa Senado, sapagkat hindi po dapat na mayroong miyembro ng Senado na ginagawa po yung mga ganyang bagay na pinopollute, ginugulo, pinapervert yung legislative inquiries for her own political ends. So marami pong mga ramifications yan. Kanya lang, inumpisan po namin sa Senate Ethics Committee para matigil na po yung practice na yan. Sapagkat hindi po maganda yan na ginagawa niya yan. Ano po, si Risa Hontiveros has been playing fast and loose with a lot of rules. Remember, noong si
Congressman Tevez ay nais mag-testify nung may hearing siya dyan na involving him sa Senado at sinabi ni Risa Ontiveros hindi daw dapat kasi hindi bawal daw ang Zoom na testimony kahit dahil hindi daw mapapanumpa outside the Philippine territory. Bakit yung mga hearings regarding sina Mayor Alice Guo at sina Cassandra Leong, meron siyang pinatestify, isa na sa Thailand, isa na sa ibang lugar via Zoom. Iyon po ang dapat na mawala dyan sa Senado, yung double standard na ginagawa ng ibang mga senador katulad ni Ping Lacson. Yung kay Gutesa, kay Saldico, bakit pag iba ang nagsasabi ay agad-agad ina-action na nila yung kay Bong Revilla, yung kay Senator Villanueva, Joel Villanueva, etc. Pagkatapos, pagka papunta kay Martin, yung mga testigo, same quality, same nature of the evidence ay hindi po nila pinupursu. Katulad po ngayon yung BRC, ano nang iniimbestigahan? BIR na. Bagamat kailangang imbestigahan po ang BIR, yung abuso ng mga letters of authority, para sa akin, higit na mas importante na matapos muna at malaman ng mastermind, din tunay na mastermind, dito sa tinatawag na floodgate at sa kanayang BIR. Ayun, attorney, si Master Judea po, no? Kanina Opo. mo nasabi nyo na si Risa Ontiveros ay meron na pong kasong kinakaharap regarding dito sa panunuhol at pagbabayad ng mga testigo. At alam naman natin, itong si Risa Ontiveros ay hindi naman nakalin yan kay Marcos, kundi nandun sa mga dilawan. Sa tingin nyo po, ano po ang nagiging dahilan kung bakit itong reklamo kay Risa Ontiveros ay hindi po iniimbestigahan, samantalang katulad na sinabi nyo na sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, napakabilis nilang aksyonan. So ano po nangyayari dito bilang kayo po ay isang abogado? Hindi ko lang po alam. Nagkakaroon nga ng selective justice. Kasi nga, katulad ditong kay Bong Revilla, alam nyo, napakabilis po nito. Sinusuri ko yung pangyayari kay Bong Revilla. Alam nyo po, si Senator Bong Revilla, alam nyo, kritiko po ako niyan. I am on record nung eleksyon na halos linggo-linggo sinasabi ko, si Bong Revilla ay dapat ibalik niya yung sinabing nakuha niya, yung kay Napoles, sapagkat bagamat na-acquit siya, ay mayroong lumalabas doon na civil liability. So, hindi po maaring masabi ng kahit sino na ako ay kampi kay Bong Revilla. Pero sa ngayon po, yung nangyayari sa kanya offends my sense of justice. Bakit po? Unang-una yung pagka-include po niya sa malversation. Yun po ay hindi dahil sa isang complaint, hindi isang reklamo, kundi a mere motion to include him as a respondent doon sa DOJ. Hindi po maaari yun kasi pagka ganun po, motion lamang, hindi niya makikita yung mismong reklamo against him at saka yung mga ebidensya against him, paano siya sasagot ng maayos. Pangalawa po, itong warrant, ang bilis pong lumabas ng warrant. Pag-file po ng ito pong information ng DOJ ay ito po ay inendorso sa ombudsman kay Ombudsman Boying Remulla at siya po ang nag-forward as inadopt niya yung mga findings ng DOJ, finorward niya sa Sandigan Bayan na mga alauna ng hapon. At ito po ay na-refer doon sa division, na raffle sa division ng mga alas 4. Wala pa pong alas 5, may warrant na. Nakalagay po sa ating konstitusyon, pati sa ating rules of court, that the determination of probable cause for the issuance of a warrant must be personally determined by a judge after reading the evidence. Ang dami pong ebidensya pa paanong nabasa nung mga hurado sa Sandigan Bayan, doon sa division ng Sandigan Bayan, ang ebidensya at naka-form sila ng conclusion na may probable cause sa loob lamang ng less than 1 hour. So kaduda-duda po yan. And then, sinabi na po ng ating Supreme Court na kapag ikaw ay may MR, that is part of due process. Hindi muna dapat i-file yung resolution, pero pending the MR ay nag-final na yung resolution. So yun po ang mga ginawa kay Senator Revilla na para sa akin ay unfair, unconstitutional sapagkat labag po sa due process clause ng ating constitution. In other words, ni-railroad po. At para sa akin, bakit ginawa ito? Para na naman matakpan kasi every time na papalapit na ng papalapit sa mga tunay na mastermind, di umano ng flood control scam, ay nililihis po nila. Either magkakaroon ng peking impeachment against Marcos o impeachment kay Sara or magkakaroon ng pati yung kay Atong Ang ginagamit para ma-divert. Yun po mabigat
talagang gusto nilang ilihis ang usapin dito sa flood control.